Sa simula ng aming pagkakaibigan, hindi ko inakala na magiging ganito kakomplikado ang lahat. Ako si Marco, isang simpleng kabataan na mahilig sa basketball at video games. Pero, ang kwento ko, hindi lang tungkol sa laro, kundi sa isang tao na hindi ko inaasahang magiging bahagi ng aking buhay. Si Ana. Si Ana ay masayahin, palaban, at hindi nagpapatalo kahit kanino. Sa tuwing magkikita kami, palaging may asaran at kulitan. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung paano kami naging magkaibigan. Parang bigla na lang kaming nagkakilala sa isang event sa aming barangay. Nagsimula ito sa simpleng palitan ng biro, hanggang sa naging regular na ang aming pang-aasar sa isa't isa. Marco, ang pogi mo lang kapag nakatalikod. Sabay tawa ni Ana habang naglalaro kami ng basketball sa barangay court. Ana, ang ganda mo lang kapag nakapikit. Sagot ko naman na may halong pangungutya. Sa kabila ng aming mga biro, unti-unti kong napansin na may kakaiba sa tuwing kami magkasama. May mga pagkakataon na kahit walang tao sa paligid, parang kami lang ang nasa mundo. Hindi ko maipaliwanag, pero sa tuwing nagkikita kami, may kakaibang saya na hindi ko nararamdaman sa iba. Kahit pa puno ng asaran ang aming pagkakaibigan, hindi ko maiwasang mag-alala kapag hindi ko siya nakikita o nakakausap. Sa tuwing wala siya, parang may kulang sa araw ko, nakakatawang isipin. Pero sa kabila ng lahat, si Ana ang una kong hinahanap sa tuwing may problema ako. At siya rin ang unang tumutulong sa akin sa lahat ng bagay. Isang araw, habang nakaupo kami sa isang bench sa park, bigla akong nagtanong sa kanya, Ana, hindi ka ba nagsasawa sa pang-aasar ko? Tumingin siya sa akin, may halong seryoso at biro sa kanyang mukha. Marco, kung hindi kita aasarin, paano kita mapapangiti araw-araw? Napaisip ako sa sinabi niya. Sa kabila ng lahat, si Ana ang nagbibigay ng kulay at saya sa buhay ko. Pero minsan, iniisip ko rin kung ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaibigan lang ba? O may mas malalim na dahilan kung bakit hindi ko siya mawala sa isip ko? Sa tuwing magkasama kami, may mga hindi inaasahang pagkakataon na nagsisimula akong magtanong sa sarili ko. Ano nga ba si Ana sa buhay ko? Isang gabi, habang pauwi kami galing sa isang party, tahimik kami sa sasakyan. Nakatingin lang siya sa labas ng bintana, tila malalim ang iniisip. Hindi ko alam kung ano ang nasa isip niya, pero ramdam ko ang kakaibang tensyon sa paligid. Biglang bumuntong hininga si Ana at nagsalita. Marco, may gusto sana akong sabihin sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin niya, pero ramdam ko ang kaba sa puso ko. Parang may hindi magandang mangyayari. Napalunok ako at naghintay sa susunod na sasabihin niya. May gusto akong aminin, pero hindi ko alam kung paano. Ang sinabi niyang iyon ay nag-iwan ng maraming tanong sa isipan ko. Ano kaya ang gustong iparating ni Ana? May hindi kaya siya sinasabi na matagal na niyang itinatago? Sa kabila ng pagkakaibigan namin, may mga bagay pa lang hindi ko alam tungkol sa kanya. Habang pauwi, hindi ko maalis sa isip ko ang sinabi ni Ana. Ano nga kaya ang kanyang gustong sabihin? Sa mga oras na iyon, unti-unti kong naramdaman na ang pagkakaibigan namin ay hindi na lamang simpleng asaran, kundi may mas malalim na dahilan kung bakit kami magkasama sa kabila ng lahat. 5 taon na ang lumipas mula nang unang magkakilala kami ni Ella, at sa mga panahong iyon, walang araw na lumipas na hindi kami nag-aasaran. Kung tutuusin, naging bahagi na ng aming pagkakaibigan ang aming walang katapusang asaran. Mula sa mga simpleng biro hanggang sa mga palihim na tawanan, hindi na rin kami nagulat nang makita namin ang aming mga sarili na unti-unting nagiging mas malapit sa isa't isa. Pero, kahit kailan, hindi ko naisip na magiging higit pa kami sa magkaibigan. Isang araw, habang kami nakaupo sa paborito naming tambayan sa ilalim ng malaking puno sa likod ng eskwelahan, napansin kong tila may kakaiba kay Ella. Tahimik siya
at malalim ang iniisip. Hindi ko maiwasang mag-alala kaya't biniro ko siya. Hoy Ella, nahulog ba ang utak mo sa ilog? Balik mo na at baka hanapin ka niyan. Iyon ang karaniwang paraan ko para pakalmahin siya. Pero sa pagkakataong iyon, hindi siya natawa. Sa halip, bigla siyang ngumiti ng matipid at sinabing, "Alam mo, minsan iniisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung hindi tayo magkaibigan." Nagulat ako sa sinabi niya. Ano kaya ang ibig niyang sabihin? Bigla akong kinabahan at hindi ko alam kung ano ang isasagot. Bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Alam mo, minsan iniisip ko kung ano kaya ang mangyayari kung alam mo na, kung higit pa sa magkaibigan. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi ko alam kung paano ako magre-react. Nagbiro na lang ako para magaanin ang sitwasyon. Naku, Ella, baka hindi mo kayanin ang kakulitan ko kung higit pa sa magkaibigan. Ngumiti siya, pero parang may kirot sa kanyang mga mata na hindi ko maipaliwanag. Habang pauwi na kami, hindi mawala sa isip ko ang sinabi ni Ella. Pilit kong inaalala ang mga nakaraang taon ng aming pagkakaibigan. Lahat ng asaran, lahat ng tawanan, lahat ng oras na ginugol namin na magkasama. Sa dami ng pinagsamahan namin, hindi ko napagtanto na unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Kinaumagahan, nagkita kami sa harap ng gate ng eskwelahan. Umiwas siya ng tingin sa akin, at tila hindi siya makatingin ng diretso sa aking mga mata. Ella, tungkol doon sa sinabi mo kahapon. Panimula ko, pero bago ko pa man matapos ang sasabihin ko, biglang may dumating na isang lalaki at niyakap siya mula sa likod. Hi babe! Bati ng lalaki kay Ella. Babe? Gulat kong tanong. Lalo akong nagulat nang makita ko kung sino iyon. Si Marco, ang varsity player na sikat sa buong eskwelahan? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nagkatinginan kami ni Ella at parang sinasabi ng mga mata niya na may kailangan siyang ipaliwanag. Pero hindi ko na hinintay ang paliwanag niya. Nag-iwan ako ng isang pilit na ngiti at umalis na lamang ng walang paalam. Mula noon, pilit kong iniiwasan si Ella. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang sitwasyon. Nakakatawa na ang simpleng biro at asaran ay nauwi sa ganito kalalim na damdamin. Hanggang sa isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi galing sa basketball practice, nakita ko si Ella na nakatayo sa labas ng bahay namin. Mukhang kanina pa siya naghihintay. Lumapit ako at tinanong, Ella, anong ginagawa mo dito? Teka, hindi mo pa ako pinapakinggan, sabi niya habang hinawakan ang aking braso. Si Marco, hindi ko siya nobyo. Nagbibiro lang siya kanina. Nagulat ako sa sinabi niya. Alam mo, matagal ko nang gustong sabihin ito pero natatakot akong masira ang pagkakaibigan natin. Huminga siya ng malalim at nagpatuloy. Matagal na kitang gusto at kung hindi ko pa sasabihin ngayon, baka hindi ko na magawa. Hindi agad ako nakapagsalita. Ako man ay may gustong sabihin sa kanya, pero natatakot ako na baka hindi ito ang tamang panahon. Ngunit bago ko pa man masabi ang nasa puso ko, biglang umulan ng malakas. Pareho kaming nabasa, pero hindi namin alintana. Sa ilalim ng ulan, tumingin siya sa akin, naghihintay ng kasagutan. At sa kabila ng lakas ng ulan, sa pagkakataong iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang mga mata. Nangungusap, umaasa. Ngunit bago ko pa man masabi ang mga salita, isang hindi inaasahang pangyayari ang nabulgar. Sa kabila ng ulan, nakita ko si Marco na papalapit sa amin. Hawak ang isang payong. Ella, sorry kung nauna akong nagbiro kanina. Pero sinadya ko talaga iyon dahil gusto kong malaman mo na hindi lang ikaw ang may lihim. Napatigil si Ella sa kanyang pagkakatitig sa akin at bumaling kay Marco na tila may bagong tanong sa kanyang mga mata. Ngunit sa kabila ng pagkagulat at kalituhan,
Isang bagay ang sigurado, ang aming kwento ay hindi pa natatapos. Minsan, naiisip ko kung bakit nga ba kami nagkatagpo ni Alex. Parang pelikula ang lahat, mula sa unang araw ng klase hanggang sa bawat asaran namin na akala ko'y hindi magwawakas. Pero sa likod ng bawat asaran, sa bawat pang-aalaska niya sa akin, naisip ko kung bakit ko nga ba siya lagi hinahanap sa bawat sulok ng paaralan. Isang hapon, habang kami nakaupo sa ilalim ng puno ng mangga sa likod ng aming paaralan, napansin ko ang kakaibang ngiti ni Alex. Parang may alam siya na hindi ko pa natutuklasan. Sa aming pag-uusap, lagi niyang sinisingit ang mga biro na tila may laman. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, hindi ko maitanggi na masaya ako sa tuwing siya'y kasama ko. Alam mo, Ana, bungad ni Alex habang nilalaro ang mga dahon sa lupa. Minsan, iniisip ko kung paano kung magbago ang lahat. Ano ang ibig mong sabihin? Tanong ko, habang pilit na iniintindi ang kanyang sinasabi. Halimbawa, paano kung hindi na lang tayo magkaibigan? Paano kung tumigil siya at tumingin sa akin? Paano kung ano, Alex? Pilit kong hinahabol ang kanyang mga salita. Paano kung maging magkasintahan tayo? Bulong niya? Hindi ko alam kung sineryoso niya iyon o isa na namang biro. Natawa ako, ngunit sa loob-loob ko, may kung anong kilig na tumatakbo sa aking sistema. Ikaw talaga, Alex. Hindi ka pa rin nagbabago. Ngunit habang naglalakad kami pauwi, hindi maalis sa isip ko ang kanyang sinabi. Paano nga kaya kung maging magkasintahan kami? May bahagi ng puso ko ang tila nagising sa ideyang iyon. Isang linggo ang lumipas, at unti-unti kong napansin ang pagbabago sa kanya. Naging mas maalaga siya sa akin, mas maalalahanin, at tila mas pinapahalagahan ang bawat minuto na magkasama kami. Minsan, nahuhuli ko siyang nakatingin sa akin. May kakaibang init sa kanyang mga mata na hindi ko pa nakikita noon. Ana, tawag niya sa akin isang araw habang kami ay naglalakad sa parke. May gusto akong sabihin sa'yo. Sige, ano yon? Sagot ko, habang ang puso ko'y bumibilis ang tibok. Alam mo ba na matagal ko nang gusto kang makasama ng higit pa sa pagiging magkaibigan lang? Hindi ko na alam kung paano ko itatago pa ito sa'yo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. Napatigil kami sa paglalakad at sa sandaling iyon, tila tumigil ang oras. Alex, hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tugon ko habang pilit na iniintindi ang kanyang nararamdaman. Ngunit sa halip na magpatuloy sa usapan, ngumiti siya at hinawakan ang aking kamay. Hindi mo kailangang sabihin kahit ano. Gusto ko lang malaman mo. Wika niya. Sa mga sumunod na araw, mas naging masaya ang bawat asaran. Ngunit sa likod ng mga biro, alam ko na may kakaibang damdamin na ang umuusbong sa pagitan namin. Hindi ko maitatanggi na unti-unti akong nahuhulog sa kanya. Hanggang sa dumating ang gabi ng aming paaralan na may taunang dance ball. Hindi ko akalaing magiging espesyal ang gabing iyon para sa akin. Habang naghahanda ako, hindi ko maalis ang kaba. Alam ko na iyon ang gabi na maaaring magbago ang lahat. Sa oras na pumasok kami sa bulwagan, ramdam ko ang tensyon at excitement. Ana, pwede ba kitang mayaya sa sayaw? Tanong ni Alex habang nagtatama ang aming mga mata. Walang pag-aalinlangan. Pumayag ako. Habang sumasayaw kami, unti-unti kong nararamdaman ang init ng kanyang pandama. Ngunit sa kalagitnaan ng sayaw, biglang lumapit si Lily, isa sa aming mga kaibigan. Ana, may gusto akong sabihin sa'yo tungkol kay Alex. Sabi niya, na may seryosong mukha. Napatigil kami ni Alex at nagkatinginan. Ano nung meron, Lily? Tanong ko, habang ang puso ko'y biglang kinabahan. May ibang babae si Alex. Nakita ko siya kahapon na may kasama sa coffee shop, wika ni Lily. Biglang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi ko alam kung ano ang iisipin. Tumingin ako kay Alex.
at nagulat ako sa kanyang reaksyon. Ana, hindi totoo yan. Kailangan kong ipaliwanag. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, umalis ako at lumabas ng bulwagan. Hindi ko alam kung ano ang totoo. Pero sa sandaling iyon, ang lahat ng pangarap ko'y tila naglaho. Sa paglabas ko, ay narinig ko ang tawag niya. Ana, hintayin mo ako. Ngunit hindi ko na siya pinakinggan. Sa loob-loob ko'y nagtatanong, posible bang nagkamali ako sa nararamdaman ko para sa kanya? Paano kung tama si Lily? At paano kung hindi lahat ng biro at pang-aasaran ay may laman? Habang naglalakad ako pauwi, pilit kong hinahabol ang katotohanan sa likod ng mga pangyayari. Ngunit alam ko na sa bawat hakbang, ang aming kwento'y hindi pa tapos. Ito'y simula pa lamang ng bagong kabanata. Ang araw na ito ay tila pareho lamang ng iba pang mga araw sa aming eskwelahan. Puno ng tawanan, asaran, at minsan ay tampuhan. Si Alex at ako ay magkaibigan mula pa noong kami mga musmus pa lamang. Walang araw na hindi kami nag-aasaran at ito na marahil ang naging pundasyon ng aming matibay na pagkakaibigan. Uy Sarah, mukhang natulog ka sa ibabaw ng libro mo kagabi ha? Kantiyaw ni Alex habang itinuturo ang buhok kong tila hindi pa nasusuklay. At least ako nag-aaral. Ikaw? Puro ML ka na lang. Sagot ko, sabay hampas ng libro sa braso niya. Napangiti siya at sa ngiting iyon ay may kung anong kumislot sa aking dibdib. Hindi ko alam kung bakit, pero tila iba ang ngiting iyon ngayon. Binaliwala ko ito at nagpatuloy kami sa aming asaran hanggang sa magsimula ang klase. Habang nasa klase, hindi ko maiwasang mapansin si Alex. Bakit nga ba tila may iba sa kanya ngayon? O baka naman ako ang nagbabago? Pilit kong inalis ang mga katanungang iyon sa aking isipan at pinilit na makinig sa aming guro. Pagkatapos ng klase, nagkayayaan kaming magkakaibigan na kumain sa paborito naming kainan sa tapat ng eskwelahan. Habang naglalakad, siniko ako ni Alex at sinabing, Uy Sarah, may sasabihin sana ako mamaya. May oras ka ba? May sasabihin? Ano na namang kalokohan yan? Tanong ko. Sabay irap na may kasamang ngiti. Basta, surprise! Huwag ka nang masyadong magtanong. Nakangising sagot niya. Pagdating namin sa kainan, masaya kaming nagkwentuhan ng aming tropa. Pero, sa loob-loob ko, hindi mawala-wala ang pag-iisip sa sinabi ni Alex. Ano kaya ang sorpresa niyang sinasabi? Matapos ang pagkain, nagyaya si Alex na maglakad-lakad muna kami sa park. Pumayag naman ako, kahit na kinakabahan sa maaaring sabihin niya. Habang naglalakad, tahimik lamang kami at tila parehong hindi alam kung paano sisimulan ang usapan. Sarah, biglang sabi ni Alex, matagal na kitang kilala, di ba? At sa tagal na yon, alam mo na lahat ng kalokohan ko. Oo naman, baka nga mas kilala pa kita kaysa sa sarili mo, Beri. Biro ko na may halong kaba. Pero, may isang bagay na hindi mo pa alam. Seryoso niyang sabi habang huminto kami sa ilalim ng isang malaking puno. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Ano kaya ang hindi ko alam tungkol kay Alex? May lihim ba siyang hindi ko alam sa loob ng napakahabang panahon na magkaibigan kami? Bago ko pa man siya matanong, nagpatuloy siya. Sarah, matagal ko nang gustong sabihin to, pero natatakot ako na baka mag-iba ang lahat sa atin. Tahimik akong nakatingin sa kanya, hinihintay ang mga susunod niyang sasabihin. Sa mga oras na iyon, tila naglaho ang lahat ng ingay sa paligid. Tanging ang pagkabog ng puso ko ang naririnig ko. Sarah, gusto kita, hindi lang bilang kaibigan, kundi higit pa roon, amin niya, habang hawak ang kamay ko. Napatitig ako sa kanya, hindi makapaniwala sa narinig. Sa loob ng maraming taon na magkaibigan kami, hindi ko inakalang darating ang araw na ito. At sa kabila ng lahat ng asaran at tawanan, hindi ko namalayang nahulog na rin pala ang loob ko sa kanya.
Bago pa man ako makasagot, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Tumakbo kami sa ilalim ng isang maliit na kubo para magsilong. Habang naroon, pareho kaming basang-basa at humahagigig sa pagtakbo. Perfect timing, di ba? Sabi ni Alex na may halong tawa. Pero sa kabila ng nakakatawang sitwasyon, hindi ko mapigilan ang pag-aalala. Paano kung hindi ito mag-workout? Ano ang mangyayari sa pagkakaibigan namin? Alex, hindi ko alam ang sasabihin. Sagot ko, habang nakatitig sa kanyang mga mata. Pero, sa totoo lang, matagal ko na ring nararamdaman yan. Ngumiti siya at tila nawala ang lahat ng alalahanin ko. Pero, bago pa man niya ako masagot, may narinig kaming isang malakas na sigaw mula sa di kalayuan. Alex! Sarah! Tulong! Boses ni Mia, isa sa aming kaibigan. Agad naming nilingon ang pinanggalingan ng sigaw. Nakita namin si Mia na tila may hinahabol na tao. Agad kaming tumakbo papalapit sa kanya at sa aming pagdating, bumungad sa amin ang isang eksena na hindi inaasahan. Sa likod ng mga puno, may isang taong tila may hawak na bagay na nagliliwanag sa dilim. Bakit ka nandito? Tanong ni Alex habang hawak ang kamay ko. Ngumiti ang taong iyon at sa ngiting iyon ay may kung anong kilabot ang dumaloy sa aking katawan. Matagal ko na kayong hinihintay. Sagot ng estranghero, sabay pakita ng isang bagay na hindi ko matukoy. Sa gabing ito, sa ilalim ng ulan, tila may lihim na mas malaki kaysa sa amin ni Alex, ang unti-unting nabubunyag. Ano ang plano ng estranghero? At bakit tila may kinalaman ito sa aming dalawa? Sa pagkakataong ito, hindi ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Ang sigurado lang ako, sa tabi ko si Alex at haharapin namin ito ng magkasama. Isang maaraw na Sabado nang magpasya kaming magkita ni Mia sa aming paboritong tambayan sa parke. Hawak ang daladala kong 2 baso ng iced coffee. Naisip kong ito ang tamang oras para sabihin sa kanya ang nararamdaman ko. Masyado na kasing matagal ang mga araw ng pang-aasarang may halo ng lambing. Subalit sa kabila ng aking mga plano, hindi ko pa rin mapigilan ang kaba sa aking dibdib. Nang makarating ako sa parke, nakita ko agad si Mia na nakaupo sa aming paboritong bangko. Nakasuot siya ng kanyang paboritong dilaw na damit, na lalong nagpasigla sa kanyang kasiyahan. Ang mga mata niya ay tila bituing kuminang nang makita niya ako. Uy, mukhang masaya ka ngayon, ah? Bungad ko habang iniabot ang iced coffee sa kanya. Salamat. Oo naman, kasi alam kong mapapasaya kita sa balita ko. Sagot niya, na may pilyang ngiti. Nagtaka ako sa sinabi niya. Ano naman yon? Tanong ko habang umupo sa tabi niya, pilit na tinatago ang pagkasabik at kaba. Pero bago yan, may kwento ako. Biglang sabi ni Mia na tila may iniiwasang diretsahang sabihin. Kagabi, habang naglalakad ako pauwi, may isang lalaking biglang lumapit sa akin at nagpakilala. Ang sabi niya, matagal na raw niya akong sinusubaybayan at gusto niyang makilala. Nagulat ako syempre, pero tinanong ko siya kung bakit. Napakunot ang noo ko. Sino siya? At anong sabi mo? Kalma lang, ani Mia. Natatawa sa aking reaksyon. Ang sabi ko sa kanya, hindi ako interesado kasi may mahal na ako. Tapos, alam mo kung anong ginawa niya? Ano? Binigyan niya ako ng bulaklak at sabi niya, sana maging masaya ka sa taong mahal mo. Ang sweet, di ba? Sabi ni Mia, tila natutuwa sa alaala. Napangiti ako pero may bahagi sa akin na nag-alala. So, sino nga pala yung mahal mo? Tanong ko. Pilit itinatago ang tunay kong interes sa sagot niya. Ikaw. Mabilis niyang sagot na ikinagulat ko. Parang tumigil ang oras sa sandaling iyon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Ang tanging narinig ko lang ay ang pagpitik ng puso ko na tila ba'y sumisigaw ng tuwa. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, biglang may tumawag sa cellphone ni Mia. Kinuha niya ito mula sa kanyang bulsa at sinagot ang tawag. Hello? Oh, ikaw pala?
sabi niya sa kausap sa kabilang linya. Ang ngiti sa kanyang labi ay biglang nawala at ang kanyang mga mata ay nag-iba ng timpla. Oo, sige, pupunta ako dyan. Pagkababa niya ng tawag, seryoso ang kanyang muka. Sorry pero kailangan ko munang umalis. May emergency lang sa bahay. Mabilis niyang paliwanag habang tumatayo. Ano nung nangyari? Tanong ko. Agad na nag-aalala. Si Lola, nadulas daw sa kusina. Sagot niya, halatang nag-aalala. Sasamahan kita, alok ko. Pero umiling siya. Hindi na, kaya ko to. Pero salamat ha. Promise bukas mag-uusap tayo ulit. Sabi niya bago ako iniwan. Habang pinapanood ko siyang nagmamadaling lumayo, hindi ko maiwasang makaramdam ng pagkabitin at pagkabahala. Nandito na sana kami sa puntong inaasam ko. Pero, ito tila may balakid na namang umusbong. Buong maghapon akong balisa, iniisip ang mga nangyari. Alam kong hindi ko dapat ito palampasin. Kung kailan, naglakas loob na akong aminin ang nararamdaman ko. Saka naman may nangyaring hindi inaasahan. Kinabukasan, maaga akong nagising at naghihintay ng mensahe mula kay Mia. Ngunit lumipas ang umaga hanggang hapon. Wala pa ring balita mula sa kanya. Sinubukan ko siyang tawagan, pero hindi siya sumasagot. Halos gabi na nang makatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Sorry, hindi kita masasamahan bukas. May kailangang asikasuhin si Mama sa probinsya at isasama niya ako. Muling bumalik ang pagkabahala. Ano kaya ang nangyayari? Bakit parang biglang nagbago ang lahat? Habang nakahiga sa aking kama, iniisip ang mga nangyari, nagulat ako nang biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula sa hindi kilalang numero. Alam mo ba ang totoo? Kung hindi, paghandaan mo. Naguluhan ako sa mensahe. Ano ang totoo? At bakit parang may banta sa mensaheng ito? Sino ang nagpadala nito? Napakaraming tanong ang naglalaro sa aking isipan at hindi ko alam kung saan magsisimula. Ngunit isang bagay ang sigurado. May kailangan akong malaman at hindi ako titigil hanggat hindi ko ito natutuklasan. Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat. Isang araw, simpleng tawanan lang, asaran sa maliit na bagay. Tulad ng kung paano ko laging nauubos ang baon kong chichirya bago mag-alas 10 ng umaga, o kung paano palaging nauuntog si Carlo sa pintuan ng classroom dahil sa kanyang tangkad. Sa isang iglap, ang mga asaran namin ni Carlo ay tila naging bahagi na ng aming pang-araw-araw na buhay. Naging natural na ang pang-aasar sa isa't isa. Parang ritual na dapat gawin para mapanatili ang aming pagkakaibigan. Uy Carlo, tingnan mo to. Tigaw ko isang umaga habang hawak ang isang lumang larawan niya noong grade school. Nakasuot siya ng sobrang laki na salamin at nakangiti sa harap ng kamera na parang wala siyang pakialam sa mundo. Ang cute mo pala nung bata ka. Para kang, bakit mo hawak yan? Putol ni Carlo sabay kuha ng larawan mula sa aking kamay. Hindi niya maiwasang mapangiti, kahit pa nagtatangka siyang magalit. Dapat sinisira mo na, yan. Natawa ako, hindi dahil sa hitsura niya, kundi dahil sa kanyang reaksyon. Hindi naman talaga nakakaasar. Sa totoo lang, nakakatuwa isipin kung paano siya nagbago mula noon. Wala. Nakita ko lang sa lumang album sa bahay niyo. Parang, hindi ka pa nagbabago, no? Ikaw naman, parang hindi ka rin nagbago. Still annoying as ever. Ngumiti siya, pero may kakaibang kislap sa kanyang mga mata na hindi ko maintindihan. At sa bawat asarang iyon, may nararamdaman akong hindi ko maipaliwanag. Hindi na lang ito basta biruan. May kakaibang init sa bawat palitan ng salita, sa mga tawa, sa mga tingin. Hanggang sa isang araw, naisip ko, ano nga ba talaga ito? Isang Biyernes ng hapon, nagkayayaan kaming maglakad-lakad sa park. Pareho kaming walang pasok kinabukasan, kaya naisipan naming mag-relax. Habang naglalakad,
Napansin ko ang kakaibang katahimikan ni Carlo. Hindi siya masyadong nagbibiro. Hindi niya ako inaasar tulad ng nakasanayan namin. May kung anong bumabagabag sa kanya at hindi ko matukoy kung ano. Problema sa school? Tanong ko. Binabasag ang katahimikan. Hindi, wala naman. Tumingin siya sa malayo sa mga batang naglalaro sa park. May iniisip lang ako. Grabe, seryoso naman yata yan. Baka makatulong ako? Ngumiti siya, pero halata ang pag-aalinlangan. Sa totoo lang, matagal ko nang iniisip to. To. May kung anong gumalaw sa loob ng dibdib ko. Alam kong may sasabihin siya, pero hindi ako sigurado kung handa akong marinig ito. Ano yon? Tumigil siya sa paglalakad, humarap sa akin, at tumitig ng diretsyo sa mga mata ko. Naalala mo yung sinabi mo dati, na minsan ang mga magkaibigan ay nagiging magkasintahan? Tumawa ako, pilit na tinatago ang kaba. Oo naman. Biro lang yon. Bakit? Inspired ka ba? Actually, hindi ko na to kayang itago. Huminga siya ng malalim. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Matagal ko nang nararamdaman na hindi na lang basta kaibigan ang tingin ko sa'yo. Napatigil ako, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Sa isang bahagi ng utak ko, gusto kong magbiro, magpatawa. Pero sa kabilang dako, alam kong seryoso siya. Teka Carlo, seryoso ka ba? Oo, seryoso ako. Nakita ko ang determinasyon sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi ko pa nakita sa kanya noon. Alam kong lagi tayong nag-aasaran, pero hindi mo ba nararamdaman na may iba na sa pagitan natin? Hindi ko alam kung paano tumugon. Sa loob ng mahabang panahon, tinanggap ko na ang aming asaran bilang tanda ng aming pagkakaibigan. Pero ngayon, mukhang may mas malalim pa pala. Carlo, hindi ko alam. Ngumiti siya, halatang kabado. Hindi ko naman hinihingi na sagutin mo ako ngayon. Gusto ko lang malaman mo. At doon ko naramdaman ang bigat ng kanyang mga salita. Ang aming pang-aasaran ay tila naging tulay para sa mas malalim na damdamin. Isang bagay na hindi ko inaasahan. At habang naglalakad kami pa uwi, iniisip ko kung paano magbabago ang lahat pagkatapos nito. Nang malapit na kami sa bahay, tumigil siya at nagtanong. Sana hindi magbago yung friendship natin kahit ano pa man ang mangyari, di ba? Ngumiti ako, kahit pa may kaba sa aking puso. Oo naman, Carlo, magkaibigan pa rin tayo. Ngunit sa likod ng mga ngiting iyon, alam kong may bagong yugto na magsisimula sa aming kwento. At habang papasok ako sa bahay, iniisip ko ang magiging sagot ko sa kanya. Isang sagot na maaaring magdulot ng malaking pagbabago sa aming buhay. Sa sumunod na araw, nagising ako sa tunog ng aking telepono. Isang mensahe mula kay Carlo. Good morning. Ready ka na ba sa surprise ko mamaya? Surprise? Hindi ko alam kung ano ang iniisip niya. Pero alam kong may twist sa kwento namin na magbibigay daan para sa mas kapana-panabik na kabanata. At sa puntong iyon, natanto ko na hindi lang basta biruan ang aming kwento. Ito'y isang paglalakbay patungo sa isang hindi inaasahang landas. Simula nang magtapat si Marco ng damdamin, tila nag-iba ang ihip ng hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko siya kakausapin nang hindi namumula o nagkakandara pa. Lagi na lang kasing nagbabalik sa isip ko ang eksenang iyon. Ang kanyang mga mata na tila nagmamasid sa kaluluwa ko, naghahanap ng tiniyak na sagot. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin nawala ang asaran. Kung tutuusin, mas naging malala pa nga. Tuwing magkikita kami sa eskinita papunta sa eskwelahan, lagi niyang sinisiguro na may isang biro siyang pakakawalan. Oy, Sofia! Bati niya isang umaga habang hawak ang isang supot ng pandesal. Balita ko, may nagkakagusto raw sa kabilang section. Ano, game ka na ba? Napailing ako habang natatawa. Sino na namang kaibigan mo ang niloko mo para sabihin yan? Sagot ko,
sabay agaw ng isang pandesal mula sa supot niya. Basta, abangan mo na lang. Malay mo, mas gwapo pa sa akin? Sagot niya na may kasama pang kindat. Hindi ko na lang inalala ang asar niya, bagkus, natuwa na lang ako na kahit papaano, hindi pa rin nawawala ang dati naming samahan. Pero, sa totoo lang, hindi ko rin lubos maisip kung paano nga ba namin napanatiling normal ang lahat matapos ang pag-amin niya. Isang araw, habang naglalakad kami pauwi, napansin kong tahimik si Marco. Hindi ito ang tipikal niyang ugali. Madalas, siya ang punong abala sa kwentuhan at kalokohan. Uy, okay ka lang ba? Tanong ko, bahagyang kinakabahan. Ah, oo naman. May iniisip lang. Sagot niya na parang malayo ang tingin. Alam mo namang, hindi kita titigilan hanggang di mo sinasabi, pangungulit ko. Napahinto siya at humarap sa akin. Sofia, may sasabihin ako. Bigla akong kinabahan, iba ang tono ng boses niya. Parang seryoso, parang may bigat. Ano yon? Sofia, alam mo ba kung bakit kita laging inaasar? Tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga mata ko. Dahil wala kang magawa sa buhay? Pabiro kong sagot, sinusubukang pagaanin ang tensyon. Ngumiti siya, pero hindi ito umabot sa mga mata niya. Inaamin ko, nung una, katuwaan lang. Pero habang tumatagal, napagtanto ko na ginagawa ko yon dahil gusto kitang makilala pa ng mas malalim. Gusto kong malaman kung paano ka magalit, paano ka ngumiti, paano ka umibig. Hindi ko alam kung ano ang isasagot ko. May parte sa akin na gustong magbiro para mawala ang kaba, pero may bahagi ring gustong maging totoo. Marco, hindi ko alam na ganoon pala yon. Basta, Sofia, gusto ko lang malaman mo na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Hindi kita iiwan, kahit gaano pa kita kaasar. At doon, sa simpleng mga salita niya, naramdaman ko ang isang uri ng siguradong pag-ibig na hindi ko akalaing mararamdaman ko mula sa kanya. Ngunit, bago pa man ako makasagot, biglang sumulpot ang mga kaibigan namin na tila may dalang malaking balita. Oy Marco, Sofia, may nangyari? Sigaw ni Carla, hingal na hingal at halatang may kakaibang excitement sa mukha. Ano yon? Sabay naming tanong ni Marco, agad na nahawa sa kanyang pag-aalala at excitement. Siya na ang magsasabi, sabi ni Carla, sabay turo sa isang paparating na figura. Papalapit si Miguel, ang kaibigan naming mahilig sa mga kwentong kababalaghan. May bago akong nalaman, aniya, habol ang hininga. At may kinalaman ito sa inyo. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong nagtataka. Ano na naman iyan, Miguel? Tanong ko, sinisikap na hindi magpakita ng interes. Hindi lang pala kayo basta magkaibigan na nag-aasaran. Ayon sa lola ko, may kuwento tungkol sa isang sinaunang sumpa na nagbubuklod sa mga magkaibigan hanggang sa sila'y maging magkasintahan. At kayong dalawa, baka nga kayo yon. Nagtawanan kami ni Marco, pero may bahid ng pang-uusisa sa tawanan namin. Totoo kaya ang sinasabi ni Miguel? At kung totoo man, ano ang mangyayari kung malaman namin ang buong kwento sa likod ng sumpang iyon? Ang kaba at panananatabik ay tila nananatili sa hangin. Isa itong bagong kabanatang hindi namin inaasahan. At sa kabila ng biro at asaran, may nararamdaman akong kakaiba, isang uri ng pag-asa na baka nga ang lahat ng ito ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa aming inaakala. Sa mga oras na iyon, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili. Ito na ba ang simula ng mas malalim na kwento naming dalawa? Isang kwento na hindi lang basta biro o asaran, kundi isang kwento ng tunay na pag-ibig? Nagsimula ang araw na tila normal lang para sa akin at kay Marco. Ang init ng araw ay hindi alintana, lalo na't abala kami sa pag-aasaran habang naglalakad papunta sa eskwelahan. Si Marco, na laging may baon na biro, ay tila hindi nauubusan ng ideya kung paano ako asarin. Uy Ana,
Mukhang kumpleto na naman ang braces mo ah. Parang nakalimutan mo na kung paano ngumiti ng maayos. Sabik na biro ni Marco habang hinihintay ang reaksyon ko. Alam ko namang hindi niya sinasadya, pero minsan ay napapaisip ako kung may ibang ibig sabihin ang mga biro niya. Hay naku Marco, kung wala ka lang talagang ibang magandang masabi, pwede bang kumalma ka muna? Ang sagot ko, na may kasamang pag-ikot ng mga mata. Sa totoo lang, sanay na ako sa mga banat niya. Pero ibang klasing saya ang hatid ng kanyang mga biro. Parang may kakaibang kilig na lumalampas sa simpleng pagkakaibigan. Habang naglalakad kami sa koridor ng eskwelahan, pansin kong madalas na niyang hinahawakan ang likod ng aking silya tuwing nasa klase. Parang may gustong sabihin, ngunit hindi niya masabi. Ako naman, nagkukunwaring abala sa pakikinig sa guro, ngunit sa totoo lang, ang atensyon ko ay nasa kanya. Sa isang hindi inaasahang pagkakataon, habang kami ay nasa cafeteria, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Napansin kong may kakaibang lungkot sa mga mata ni Marco na hindi ko pa nakikita noon. Hindi ko alam kung dahil ba ito sa ulan o may ibang bumabagabag sa kanya. Pero sa likod ng mga biro, naramdaman kong may gustong ipahiwatig ang kanyang mga mata. Ana, alam mo ba kung ano ang mas masaya kaysa sa pag-aasaran natin? Tanong ni Marco habang nakatitig sa akin. Medyo na-curious ako sa kanyang sasabihin. Ano na naman yan, Marco? Kung isa na namang biro, pwede bang huwag mo na akong paasahin? Tugon ko, na may halong pag-aalala at excitement. Ngumiti siya, ngunit sa pagkakataong ito, seryoso ang kanyang mukha. Hindi ito biro, Ana. Matagal ko nang gustong sabihin na biglang natigil ang kanyang pagsasalita dahil sa malakas na kulog. Sa ilalim ng malakas na ulan, habang kami nag-uusap sa cafeteria, ang mga tao sa paligid ay tila naglaho. Ang mundo ay nagmistulang kami na lamang ang natira. Hindi ko alam kung paano ko siya hihikayatin na ipagpatuloy ang kanyang sinasabi. Ngunit alam kong may mahalaga siyang gustong iparating. Alam mo, Marco, kahit na laging ganito ang setup natin, hindi ko alam kung paano magiging ibang tao ang buhay ko kung wala ka. Ang sinagot ko, na hindi rin sigurado kung tama ba ang aking sinabi. Nagsimula siyang magsalita muli. Ana, sa kabila ng lahat, sa gitna ng mga biro at asaran, naramdaman mo na ba na may iba pa akong gustong sabihin? Na hindi lang ito tungkol sa pag-aasaran? Tumango ako, medyo kinakabahan sa magiging sagot niya. Sa bawat segundo, tila may bumubuo sa pagitan namin na hindi ko maipaliwanag. Ako rin, Marco. Pero hindi ko na ituloy. Tila natunaw ang aking mga salita sa kanyang mga mata. Sa biglaang pagpasok ng mga estudyante mula sa ulan, nagkagulo sa cafeteria. Nawala ang moment namin at napunta sa ingay ng paligid. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong nagtataka kung ano nga ba ang susunod na mangyayari. Ana, hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo nang hindi nagbibiro. Pero gusto ko sana. Tila hindi niya maituloy. Pero sa mga mata niya, ramdam kong may gustong sabihin. Sa pagkakataong ito, hinawakan ko ang kanyang kamay, na para bang hinihikayat siya na magpatuloy. Marco, ano ba talaga? Huwag mo na akong bitinin, ang sabi ko, na may halong kaba at excitement. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang may tumawag sa kanya mula sa likod. Si Carla, ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, ay nagmamadaling lumapit. Marco, kailangan kita, ngayon na. Ang sigaw ni Carla na may halong pag-aalala sa boses. Nagkatinginan kami ni Marco, parehong nagtataka kung ano ang nangyayari. Sa kabila ng hindi natapos na pag-uusap, alam kong may mas mahalagang bagay na kailangan niyang asikasuhin. Pasensya na, Ana. Kailangan kong puntahan si Carla. Pero mag-usap tayo ulit mamaya. Pangako yan. Ang sabi ni Marco habang nagmamadaling umalis. Habang tinatanaw ko ang papalayong si Marco,
Iniisip ko kung ano nga ba ang gusto niyang sabihin. Ang hindi pa natatapos na pahayag niya ay tila naging isang misteryo na kailangan kong tuklasin. At sa likod ng aking isipan, isang tanong ang nanatili. Ano nga ba ang gustong sabihin ni Marco sa akin? Sa kabila ng aming pag-aasaran, nararamdaman ko ang pag-ibig na unti-unting sumisibol. Ngunit ang tanong, paano ko ito haharapin kung may iba pang bumabagabag sa kanyang buhay? Sa gitna ng mga tanong at pag-aalala, naramdaman ko ang excitement ng hindi natapos na pag-uusap. Ano nga ba ang susunod na mangyayari sa amin ni Marco? Hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Minsan ko nang binanggit kay Carla, sa gitna ng isa sa mga walang katapusang asaran namin, na kung magkakarelasyon kami, baka magkasira lang kami. Tumawa siya ng malakas, hinampas ang balikat ko, at sinabing, sa panaginip mo lang yan, Renz. Pero ngayon, sa mga mata niya, may kakaibang kinang na hindi ko pa nakita noon. Simula nang magkaibigan kami, asaran ang naging pundasyon ng samahan namin. Walang araw na hindi kami nagtatalo tungkol sa mga simpleng bagay. Kung sino ang mas magaling maglaro ng basketball, sino ang mas sikat sa batch namin, o kung sino ang mas maraming followers sa social media. Pero, sa kabila ng lahat ng iyon, palagi kaming magkasama, palaging nagtutulungan. Nagsimula ang lahat nung nakaraang linggo. Nasa cafeteria kami, nag-aasaran tungkol sa bagong pelikula na pareho naming pinanood. Si Carla, na laging may matalas na opinyon, ay hindi natuwa sa pagiging predictable ng ending. Ako naman, na medyo sentimental, ay nagustuhan ang simpleng kwento ng pagmamahalan. Sa gitna ng diskusyon, bigla niyang nasabi, ewan ko ba, Renz, kung bakit sa dami ng tao dito sa school, ikaw pa ang parating kasama ko. Tumawa ako, pero sa loob-loob ko, may kung anong kumurot sa puso ko. Hindi ko alam kung bakit. Nagsimula akong mag-isip, bakit nga ba si Carla? Bakit hindi ako nabubuwisit sa kanya kahit paulit-ulit niyang sinasabi na wala akong sense of style? Bakit hindi ako napipikon kahit palagi niyang kinukutya ang mga paborito kong pelikula? Naging mas madalas ang pagkikita namin sa mga sumunod na araw. Wala pa rin kaming tigil sa asaran, pero may mga sandali na napapansin kong tumitigil siya at tinititigan ako, na para bang may gusto siyang sabihin pero hindi niya magawa. Sa mga panahong iyon, napagtanto ko na hindi lang basta kaibigan ang turing ko kay Carla. May kung anong kakaibang damdamin ang unti-unting umusbong sa pagitan namin. Isang beses, pagkatapos ng klase, naglakad kami pauwi. Dati-rati, masaya kaming nagkukwentuhan tungkol sa kung ano ang nangyari sa araw namin. Pero ngayon, may katahimikang bumabalot sa amin. Sa hindi ko maipaliwanag na dahilan, naramdaman kong kailangan ko nang aminin ang tunay kong nararamdaman. Pero bago pa man ako makapagsalita, biglang huminto si Carla sa paglalakad at hinarap ako. Renz, may sasabihin ako sa'yo, sabi niya, na tila ba nag-aalinlangan. Kahit sa madilim na kalsada, kitang-kita ko ang pag-aalala sa mga mata niya. Anong? Bago ko pa man maituloy ang tanong, biglang may sumingit na grupo ng mga kaklase namin. Nag-uusap at nagkakasayahan. Napahinto kami at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang tensyon na biglang nawala. Pero hindi ko pa rin mapigilan ang kabog ng puso ko. Ano kaya ang sasabihin ni Carla? May nararamdaman din kaya siya para sa akin? Sa halip na tanungin siya, nagpatuloy kami sa paglalakad. Sinabayan ang mga kaklase namin hanggang sa makarating kami sa lugar kung saan kami palaging naghiwalay. Huminga ako ng malalim, nag-ipon ng lakas, at bago pa man siya makalayo, hinabol ko siya para tanungin. Carla, ano nga pala yung sasabihin mo kanina? Tanong ko, pilit na nagpapakalma kahit ramdam ko ang kaba sa dibdib ko. Ngumiti siya, pero may bahid ng pag-aalinlangan sa kanyang ngiti. Wala. Sa ibang araw na lang, hindi naman urgent. Sige, uwi na ako. Ingat ka.
Sabi niya, sabay talikod sa akin. Sa mga sumunod na araw, hindi ko maiwasang isipin ang nasabi ni Carla. Ano kaya ang gusto niyang sabihin? Hindi ko mapigilan ang sarili kong mag-isip ng kung ano-ano. Pero, sa kabila ng lahat, hindi ko magawang tanungin siya ulit. Siguro, natatakot din ako sa posibleng sagot niya. Isang umaga, nagising ako sa ingay ng mga mensahe sa telepono ko. Nagulat ako nang makita ang isang text galing kay Carla. Renz, kailangan nating mag-usap. Kita tayo sa park mamaya. Agad kong tinawagan si Carla, pero hindi siya sumagot. Nagpa siya akong hintayin na lang ang nais niyang pag-uusap. Sa park, habang hinihintay siya, hindi ko maiwasang kabahan. Ano kaya ang sasabihin niya? Sa wakas, dumating siya at nakita ko ang seryoso niyang mukha. Renz, may gusto akong sabihin. Matagal ko nang iniisip ito, pero hindi ko alam kung paano ko simulan. Umupo siya sa tabi ko, tila ba naghahanap ng tamang mga salita. Alam mo, sa dami ng asaran natin, hindi ko akalaing magiging ganito kahirap sabihin ito. Pero, sa totoo lang, natatakot akong baka magbago ang lahat kapag nasabi ko na. Natigilan ako, hinanda ang sarili sa mga susunod na mangyayari. Ano kaya ang sasabihin niya na magpapabago sa lahat? Carla, ano ba yon? Tanong ko. Sinubukang ipakita na handa akong marinig kahit ano paman. Ngumiti siya, pero bakas ang kaba sa kanyang mga mata. Renz, alam mo ba, sa totoo lang, matagal ko nang nararamdaman na hindi lang basta kaibigan ang turing ko sa'yo. Nagulat ako, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Pero bago pa man ako makapagsalita, may isang pamilyar na boses ang sumingit mula sa likuran namin. Uy Carla, Renz, ano kayo na ba? Tanong ni Mike, ang isa pa naming kaibigan, na biglang sumulpot mula sa kung saan. Napatingin kami ni Carla sa isa't isa. Tila ba biglang naputol ang usapan namin. Sa sandaling iyon, hindi ko alam kung matatawa ba ako o maiinis. Ngunit sa likod ng pagkagulat, naramdaman ko ang kakaibang saya. Sa wakas, alam ko na pareho naming nararamdaman ang hindi inaasahan. Ngunit paano nga ba namin haharapin ang bagong kabanatang ito kung may nakasaksi na sa unang pag-aamin ng damdamin? Minsan, sa buhay ng isang kabataan, may mga araw na tila isang pelikula ang bawat eksena. Ang umagang iyon ay isa sa mga araw na iyon. Nagising ako sa tunog ng alarm clock na mas maingay pa sa ingay ng mga estudyanteng nagkakantahan tuwing may school event. Pagkagising, agad kong naalala ang usapan namin ni Mika kagabi. Ang plano naming mag-practice para sa palapit na talent show ng paaralan. Ang talent show na iyon ang paborito naming puntahan, hindi para manalo, kundi para magpatawa at magpatawa lang. Pagdating ko sa school, agad ko siyang nakita sa usual naming tambayan sa gilid ng covered court. Nakaupo siya sa sahig, tila nag-aantay sa akin habang kinakain ang paborito niyang cheese bread. Napansin ko ang ngiti sa kanyang mukha na parang ang saya-saya niya sa simpleng pagkikita namin. Sa totoo lang, hindi ko alam kung bakit. Pero may kakaibang saya rin akong nararamdaman tuwing magkasama kami. Uy, atrasado ka na naman ah! Biro niya sa akin habang hinahagis ang natirang balot ng cheese bread sa akin. As usual, sagot ko sabay iwas sa balot na patama sa akin. Ano bang bago? Ngumiti siya, tumayo, at sabay kaming pumasok sa classroom. Habang naglalakad, nagkwento kami ng kung ano-ano. Lagi naming pinag-uusapan ang mga crush namin, ang mga guru naming minsan ay masyadong strikto, at syempre, ang mga plano namin para sa talent show. Ngunit sa kabila ng tawanan at asaran, may isang bagay akong hindi maamin kay Mika. Isang bagay na matagal ko nang nararamdaman. Sa kabila ng lahat ng tawanan, wala pa ring tigil ang pag-asar niya sa akin. Minsan, tinatawag niya akong lampa dahil sa pagkakaalam niyang mahina ako sa sports, habang ako naman ay tinatawag siyang kalog dahil sa sobrang daldal niya. Pero, sa totoo lang, sa likod ng mga asaran namin, nararamdaman ko ang kakaibang saya na hindi ko maipaliwanag.
Nang matapos ang klase, nag-decide kaming mag-practice para sa talent show. Nasa auditorium na kami noon at habang nagsiset up ng mga instrumento, bigla kong napansin ang kakaibang ningning sa kanyang mga mata. Parang may lihim siyang gustong sabihin, pero hindi niya alam kung paano sisimulan. Uy Mika, sambit ko habang nag-aayos ng gitara. May gusto ka bang sabihin? Umiling siya, pero kita sa kanyang mukha na parang may gusto siyang ipahayag. Wala. Tara na, simulan na natin. Habang nagpa-practice kami, hindi ko maiwasang mapansin ang bawat ngiti at tawa niya. Tila may sinasabi ang kanyang mga mata, pero hindi ko mawari kung ano man iyon. Hanggang sa natapos ang practice, hindi ko pa rin siya magawang tanungin ng diretsyo. Ayokong masira ang araw na iyon dahil sa tanong na maaaring hindi niya gustong sagutin. Lumipas ang mga oras at nagpa siya kaming pumunta sa paborito naming milk tea shop. Habang umiinom ng aming mga in-order, bigla niyang sinabi, "Alam mo, may isang bagay akong matagal nang gustong sabihin sa'yo." Napahinto ako sa pag-inom. Ano yon? Naalala mo ba yung prom last year? Tanong niya, tila nag-aalangan. Oo naman. Bakit? May gusto sana akong sabihin sa'yo noon, pero hindi ko nagawa. Naramdaman ko ang kabog ng dibdib ko. Ano ito? Bakit parang ang laki ng impact ng mga salitang iyon sa akin? Ano yon, Mika? Bigla niyang iniba ang usapan, tila nagdadalawang isip. Wala. Hayaan mo na. Hindi ko na siya pinilit. Alam kong darating din ang tamang oras para sa mga bagay na iyon. Pero sa loob-loob ko, gusto kong malaman kung ano ang kanyang gustong sabihin. Habang pauwi, hindi ko maalis sa isip ko ang mga salitang iyon. Ano nga kaya ang gusto niyang sabihin? Bigla kong naisip ang posibilidad na baka pareho kami ng nararamdaman. Pero paano kung hindi? Paano kung ibang bagay ang nasa isip niya? Kinabukasan, habang naglalakad papunta sa school, nakita ko si Mika sa may kanto. Nakangiti siya at kumakaway, tila may sinasabi sa akin. Ngunit bago ko pa man siya marating, may biglang lumapit sa kanya, si Jordan, ang isa sa mga kaklase namin na matagal na niyang kaibigan. Mula sa kinatatayuan ko, nakita ko kung paano sila nag-usap. Nakita ko kung paano siyang ngumiti sa kanya. Ang ngiti na minsan ay para sa akin lang. Bigla akong nakaramdam ng kaba. Ano ito? Bakit parang may kakaibang sakit akong nararamdaman sa tuwing nag-uusap sila? Bakit iba ang dating ng ngiti niya ngayon? Lumapit ako sa kanilang dalawa at nang magtagpo ang mga mata namin ni Mika, tila may sinasabi ang kanyang mga mata na hindi niya maipahayag sa salita. Ngunit bago ko pa man siya makausap, bigla siyang nagpaalam at umalis kasama si Jordan. Iniwan niya akong nakatayo roon, nagtataka. At sa likod ng aking isipan, may tanong na hindi ko alam kung paano ko sasagutin. Ang tanong na sana'y mali ang sagot. Ano nga kaya ang nangyayari? Sa mga sandaling iyon, naramdaman kong may twist ang kwento namin. Sa kabila ng lahat ng tawanan at asaran, may isang bagay na hindi ko inaasahan. Isang bagay na maaaring magbago ng lahat. Ngunit paano kung ang twist na ito ay hindi tulad ng inaasahan ko? Paano kung ito ang simula ng isang bagay na hindi ko kayang harapin? Ang mga tanong na iyon ang bumabalot sa aking isip habang naglalakad papunta sa classroom. At sa likod ng bawat hakbang, nararamdaman ko ang kaba ng hindi ko maipaliwanag. Ang kaba ng isang twist na hindi ko alam kung saan hahantong.